mga kada kaliwat kanan po ang usapin patungkol sa identity theft. Sa katunayan ay nakapagtala po ng 12% na pagtaas ng kaso ng cyber identity theft ang PNP Anti-Cybercrime Group noong nakaraang taon. Kaya ngayong umaga sa Legally Yours, nag-imbita po tayo ng legal expert upang mas matulungan tayong maintindihan ang usaping ito at kung paano po tayo makakaiwas na manakawan ng mga personal information, lalo na po sa social media. Kaya mga kada, let's welcome ang managing partner ng Estrada and Aquino Law, si Attorney Joseph Noel Estrada. Good morning po. Good morning, Diana. Good morning, Attorney. Bati muna kayo sa kada natin. Good morning, Pia, and good morning sa kada natin ngayong umaga. Kumusta, Attorney? Mabuti naman, kinakabahan pa rin ako. Sa korte, hindi? Hindi, dito lang. Dito lang. We'll make it easy. Hindi naman natin na yung overrule yung attorney. Ano po ba, okay, for Arcada's purpose and our purposes also, ano po ba ang definition ng identity theft? Yung identity theft kasi, wala talaga siyang fixed na definition. But if we're referring to computer-related identity theft, yan po ay defined sa ating Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito po yung, yung intentional acquisition, possession, use, misuse, deletion, alteration of personal information of another person without basis, without consent, at without right. So pagka ginamit mo yung personal information, hindi lang po larawan, hindi lang po pangalan, anything that identifies another person, yan po ay pwedeng pumasok doon sa computer-related identity theft. Ngayon, hindi lang naman po sa social media at sa internet, maaari kang makuhanan ng iyong personal information at magamit sa maling paraan. Pwede rin yan sa mga physical copies ng documents. So, pwede mo natin matawag din yan na identity theft. Dun sa mga forms that we mindlessly sometimes, that we take for granted, yung mga forms na pinapa-fill up sa atin, 'di ba? Tapos, wala, hindi na nga natin masyadong iniintindi yung mga ganun na kung paano ba nila pinoprocess, paano ba nila pinapangalagaan itong mga impormasyon tungkol sa ating sarili kapag binibigay natin sa kanila. Kasi, attorney, ano-anong mga pieces of information about ourselves can actually be used by somebody else for criminal purposes? Nako, ngayon, sabi nga nila, data is the new gold, di ba? Sabi nila. Kasi any information about you, very, valuable yan, no? Yeah. Nabanggit mo nga yung mga nagko-collecta ng mga forms, personal information. Kasi pag yan ay binigay mo, merong mga requirements yung batas na hindi yan pwedeng i-disclose, hindi pwedeng magamit sa ibang paraan nung kumolekta. Dapat. Tama. So, pwede siyang pumasok dun sa Data Privacy Act of 2012. Ganun din. So, unauthorized access, unauthorized disclosure ng personal information mo. So, ano yung mga pwedeng magamit laban sa iyo? Siyempre, minsan, image agad. Lalo na katulad yun, mga celebrities, di ba? Pangalan pa lang, image, pwedeng magamit yan without your consent or any identifiable information. Sometimes financial records, financial information, lalong-lalo na, di ba? Bank accounts, address. So I think halos lahat ng personal information ngayon ay very valuable. Attorney, without revealing people's identities, kanina kinukulit ka namin. Kwento ka naman kung paano ginamit ang identity ng ibang tao sa maling paraan. Meron kaming, marami kaming na-encounter na ganyan na cases. Pero ito, recently lang, merong lumapit sa amin na bigla siya nakatanggap ng OTP from a bank. Nagulat siya. Wala naman siyang transaction na pinasok. No? So, nung una, hindi niya agad na-realize, kinuha niya yung OTP, no? And then, ini-report niya agad dun sa bank. Pero it was already too late. No? Nakuhanan siya ng malaking halaga sa kanyang bank account. So, ayan lang ang isang example sa napakadaming kasi ngayon ang dami nating transactions na online Correct. Diba? Online shopping, nilalagay doon yung natin, details. Mga online shopping, mga bank transactions. So isa lamang siya sa napakarami napakaraming forms. Alam ko nga po, you can even use it to get services
'Di ba? Halimbawa, yung impormasyon ni Emma, gagamitin ko para makakuha ako ng mga ibang services katulad ng siguro pwede ako mag-bank loan gamit ang impormasyon ni Emma. Oo. or car loan gamit ang impormasyon. Ginagawa rin po ba yun? Yan, maraming ganyan talaga. Ang minsan yung mga masasamang loob nagiging creative din at nagiging online na rin ang kanilang operations, yung mga sindikato. So tama kayo, napakaraming ganyan na mga instances na kumukuha ng loan, kumukuha ng transaction. Di ba minsan meron nga nagpapadeliver pa ng pagkain na kukuha ng napakaraming pagkain tapos pababayad dun sa ibang tao. That's also another form of fraud. Oo. So, ano po yung nagtatagumpay po ba ang mga kaso na fina-file? Well, I would say karamihan ay syempre nahihirapan din, nabibinbin. Minsan nahuhuli yung tao may kasalanan pero hindi mo man ma-recover yung nawala sa'yo, di ba? Pero I think ang maari natin talagang magawa dito is to increase awareness. Kasi the more people are aware ng mga ganitong fraudulent schemes, mas lalong may iwasan. At ina-encourage natin na kung kayo ay maka-experience ng ganyan, dapat i-report ninyo para mabawasan yung manloloko. Paano i-report po yung ganito? Well, marami rin tayong mga government agencies na meron din silang online presence, may mga hotlines. Ang PNP, ang NBI, meron silang Cybercrime Division. Meron din po tayo yung National Privacy Commission, no? Para doon sa banggit mo nga yung mga forms, ano? DTI para sa violation ng E-commerce Act. At yung nearest law enforcement post, no? Mga PNP, basta po naka-experience kayo, better na i-report po ninyo. Okay. As individuals po, attorney, ano po yung pwede naming gawing pag-iingat? Huwag na po ba tayo mag-online shopping? Kasi nakakatakot ako. Hanggang ngayon, meron pa rin akong fear to use a credit card online. I'm so paranoid talaga. As much as possible, gusto ko ako yung pumupunta sa store. Tapos hindi ko binibigay yung credit card ko. Pinapadala ko talaga yung counter nila. Yung credit card remote control ko, ano man tawag. Kasi minsan may mga recurring charges pa sila, di ba? Kasi minsan kukunin nila yung detalye ng credit card And then they can use that. So at least, if you have them bring the, ano ba tawag? Yung parang, basta yung credit card counter thing na tinatap mo, padala nyo na lang sa inyong table. Halimbawa, kung kumakain kayo sa labas, or kung bibili kayo ng something sa isang store, kayo na yung mag-transact, kayo na yung mag-tap ng credit card. Ano pa pong dapat na mga pang-iingat? Kasi pag humihingi sila ng personal information, wala naman tayong kalaban-laban. Kailangan naman din yun. Una, syempre, dapat tingnan mo kung legitimate yung humihingi ng personal information. Minsan kasi may mga nagko-clone ng mga websites or banks. No? Tingnan mo kung maging mapanuri ka. Tingnan mo kung ano yung website, kung tama. Minsan makikita mo naman din kung talagang maging mapanuri ka. Pangalawa, maging maingat tayo sa ating mga personal information. Gamitin natin yung mga protection measures na available. No? Halimbawa, yung paggamit ng OTP, yung face scan, passwords. Pero syempre yung password, wag mo nang gamitin yung 1, 2, 3, 4 at saka birthday mo kasi madali nang hulaan yun di ba? And don't share it to anyone, not even to those who are very close to you. Minsan baka nga mas dapat ka pa mag-ingat, di ba, sa iyong trusted person. So, yung mga ganyan. At magbasa po tayo ng mga fraud alerts, no? Minsan nakakatanggap tayo ng ganyan from our banks, from the DTI, from NPC, basahin po natin yan. And then yung bago tayo mag-share ng information, basahin niyo yung privacy notice para saan yun hinihingi. At wag po kayong mahiyang magtanong kung para saan. Sabi nila, attorney, mas vulnerable yung mga mahilig gumamit ng social media. Bakit? Sabi nga nila, merong sore thumb syndrome, di ba? Yung kasi lagi kang nasa social media, lagi kang nasa internet, minsan talaga ang bilis kasi magpindot, no? Lalo na kung shopping because of convenience, di ba? Minsan again, yung temptation to cut corners, cut lines, mas madali kasi in the comforts of your home. Kaya lang, ang dali mo rin maloko kung hindi ka maging maingat. Totoo. Yun.
Attorney, where Careful can they lang get in talaga. touch? Ah? We need to be careful lang talaga sa mga pinopost din natin. Yes, Diba? correct. Yes, Oo. another one. Tama yon, tama yon. Dapat tayo mismo maging maingat eh. Kaya pag hindi mo talaga, hindi ka aware sa mga ganito, maari kang mabiktima, pero baka ikaw din ay maging violator or, di ba? Or offender eh. Mamaya, pahama ka pa. So, dapat talaga inaalam ito. Maging very careful daw po tayo sa pagbibigay, syempre, ng ating full name, ng ating birth date, ng ating mga SSS numbers or GSIS numbers, address, cellphone number, card, credit card number, of course, medical data, driver's license, and biometrics. Usually ang ginagawa, halimbawa, di ba, may mga friends or yung family natin mag-a-ask ng credit card. Ang ginagawa na lang, tumatawag, instead of you, pini-PM mo yung card mo, pipicturan mo. So, ginagawa nila, call na lang. Tama. Kasi Ganun pwedeng na lang siya. ipasa-pasa yung ano. Oo, Another mabilis lang one, yun, yung picture. photo na yun. Oo, never take a photo of your IDs or leave it on your phone or pasa-pasa mo yon kasi delikado yon. If ever may naghingi ng photo sa'yo, i-delete mo kaagad after. Right after. Kaya Mahilig pa naman tayo Kung mahilig tayo Uy, kasi mag-ganyan. natamaan ako dyan. Ayaw natin dalhin yung passport natin. Nandun diba? lahat sa phone. Kaya lang, Kasi imagine kung gaano kadali mag-edit. correct. Ng konting-konting bagay lang Oo. doon sa photo. So, yan, mag-ingat Tamaan ako tayo. dyan, kasi laging pahingi po ng copy ng ID. Send naman ako Yes, agad. correct. I-erase mo siya after. minsan naman nakakapagod din sumagot ng mga verification, no? Tawag ng tawag na minsan tas number lang, di ba? Correct. Kaya lang minsan talagang kailangan din eh kasi they also double check kung tama, no? Kaya lang nakapagod nga lang. O, ayan. Huwag nyo na picturean yung mga IDs ninyo, yung mga government-issued IDs at baka magamit yan ng mga kriminal eventually. Yes. Sana lang po kayo mako-contact, attorney, ng mga taong, ay nako, ito meron akong kaso. Kukontakin ko si attorney. Well, ako po ay may social media accounts din. Attorney Joseph Noel Estrada on Facebook, nasa TikTok din po ako. And of course, yung aming law office ay nasa BGC. At yung aming pong email address ay info@estradaaquino.com. Maaari po kayong magpadala doon ng mga inyong mga request for help. Attorney, what's your TikTok para hindi ma-identity theft? No? Yung pangalan ko, parang ako yung nagnakaw ng Joseph Estrada. Yan ho ang pangalan ko sa TikTok, Joseph Noel Estrada. Thank you. Alright. Lagi may Noel. Maraming Noel, don't forget. Tsaka attorney. Hindi nalilito. Maraming salamat, Attorney Maraming salamat, Joseph. Tia. At mga kada, doble ingat po sa mga binubuksan at pinopost natin online. Let's keep it confidential, lalo na ang ating personal and private information. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!